So may bago akong online loan app na na-encounter po sa Google Play Store at nagtatanong na kayo, okay ba yan? 7 days ba yan? Kamusta ba yung terms? Kamusta ba yung approved na amount? Kasi sinubukan ko siya guys dahil bagong-bago pa yung loan app na to. Imagine, ilan-ilan pa lang yung nakapag-download sa kanya. Huwag na muna kayong magdagdag doon. Panoorin niyo lang yung video na to guys kasi i-share ko sa inyo yung naging experience ko. Legit siyang nang a-approve ha. Yung sinabi ko sa kanya is business owner pero siguro kahit nasabihin mong unemployed or student or business owner, ano man. Kasi hindi na siya maghihingi ng payslip eh. The rest, depende na yan sa information na isasubmit mo. Na-approve niya ako. Kaagad ko natanggap at hindi po siya 7 days. Kung nag-wonder kayo kung okay ba tong si Peso X, naku, panoorin niyo muna yung video na to. Ang dami niyong dapat alamin sa loan app na to. Keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here at online lending platforms po yung pinag-uusapan natin. This video is not sponsored. It is based on my personal experience dahil yung loan app na to, dinownload ko po sa Google Play Store. Kaya, guys, bida-bida na naman yung aking Samsung phone. Kasi, wala po siya sa App Store. Dito po siya. And if you guys are interested sa phone nito, ayan din. Kasyang-kasya sa bulsa nyo, be. So, yung loan, yung phone na to ay pwedeng bilhin sa Shopee, pwedeng installment kung may Shopee Pay Later tsaka kayo at S-Loan. Ano ba, na may mga loan apps na hindi na gumagana sa older na mga Samsung models. Kaya yun yung kwento kung bakit napa-upgrade ako ng ganitong phone. Download ko tong si Peso X, under po siya sa kay Gulzara na lending company and chinek ko siya sa list of recorded online lending platforms. Gulzara to ha, hindi ko alam kung bakit nagpapalabas siya ng mga kung ano-anong OLA hindi naman siya registered. Wala naman tong si Peso X doon sa list of recorded online lending platforms. Mahalaga yan na dapat andun yung OLA guys. Dahil OLA to, dapat recorded po siya sa SEC. Anyways, dahil hindi naman kayo always nag-check, kaya sinubukan ko yung loan app. Pagkatapos mo i-download, bubungad po yung mga permissions na hihingin niya sa'yo. Nag-agree kayo dun sa permissions na yan. Hihingi siya ng phone number, magpapadala po siya ng OTP. Pagpasok mo sa app, sasabihin niya 50,000 pesos. Pero huwag kayong pasilaw dyan ha. Huwag kayong mag-expect na kagad kayo dun sa 50,000 pesos kasi kung first time nyo, maaari kayong ma-offera ng 4,000, 2,000, 3,000, 1,000. Depende yan sa information na pin-provide nyo. Okay lang naman magsimula sa mababang credit limit, no? Okay lang yan, walang issue dyan. Kung sana maganda yung term. O, ayan. Okay na sana siya kasi yung loan app na to, guys, hindi po 7 days. May dalawang terms kung pagpipilian, 2 terms, 3 terms, kasi pag 2 terms, dalawang 7 days. So, 14 days. Tapos kung dun ka naman sa 3 terms, may tatlong 7 days. O, ayan. So, nahati po siya. So, katapos ko magbigay ng information sa kanya, yung naging offer niya sa akin is 4,000 pesos. Malaki na rin yun, ha? Pero hindi ko sinagad, guys. 1,000 lang yung sinubukan ko. So, 1,000 po yung loan na na-approve sa akin. Kasi 1,000 yung kinlaim ko eh. Bakit hindi mo sinagad? Sayang. Total na-approve ka naman. Po kasi yun, guys. Yung 4,000 na yan, diba, sabi ko sa inyo, may dalawang terms. Tigsi 7 days po every term. So, kung doon ka sa 2 terms, so lalabas siyang 14 days. Huwag nyo nang i-mind yung period 1, yung third period na piso, parang wala na yan, parang eme-eme lang yan. And then kung magti 3 terms ka naman, tatlong 7 days. So mahahati yung load mo, yung gano'n. So bali, pa-installment siya, pero lalabas nito, short term pa rin. Ay, period 1, 2,399, and then after 7 days, 2,399 na naman. Pero take note na may sinasabi siyang fee, 500 o 1,000 yan. So dun pa lang guys, may kutob na ko na, what if ikakaltas niya yon? First time ko sa loan app na to, dapat advance tayo mag-isip, running tayo guys. Kasi pag tinignan mo yung loan agreement, template, wala siyang, parang hindi naman siya totoong reflection ng loan na tinitake mo. So, dun naman sa pa 3 terms, so tatlong 7 days, kaya 1,732 per payment siya. Like I said, huwag nyo nang i-mind yung piso na last payment yan, eme-eme lang yan guys. So, and take note na dun sa tatlong period, meron siyang fee na 333 times 3. So, parang 1,000 pa rin. So, dun napaduda na ako, guys. Sa 1,000, ayan, may nakalagay pong fee na 125. So, times 2. So, that's 250. So, ayun nga, sabi ko sa inyo, guys, nagdududa na ako kung ikakaltas ba niya to o hindi. Kasi, based na to sa experience, ha. Kaya dapat advance tayo mag-isip. We need to protect ourselves. Guys, ginrab ko or kinlaim ko is 1,000. Hindi siya auto-submit pag nagkaroon ka na ng offer, ha. Hindi to auto-submit, ha. Kasi ikaw yung pipili ng terms, tsaka ipipindutin mo pa yung yung ipipindutin mo pa yung
yung click to get cash na yan, kaya hindi to auto-disburse. Kayo po yung magdi-decide. Pero yun nga lang, hindi lang siya masyadong truthful. Kaya yun guys, nung kinlik ko yung click to get loan, kaagad na rin nag-update na sinabi niya ng depositing yung 1,000. So, huwag kayong mag-expect na pag sinabi niyong depositing 1,000, 1,000 din yung matatanggap nyo. Kasi yung papasok is 750. Kasi nakita nyo kanina yung fee na 125 times 2, 250 yon. Kinaltas niya. Sabi ko nang haba may kutob na ako. Kaya sabi ko, hindi man siya 7 days, pero pa-terms man siya, pero hindi naman siya buong natatanggap. At kaagad na rin, pag-refresh ko ng app, kaagad na yung lumabas yung repay now for my next installment na, for the first installment. So, yun. Pero guys, yung loan app na to, meron palang cancel account ha. Pero even so, kahit na magpa-cancel tayo, dapat po kasi meron ka tayong tamang expectation sa mga loan app na to. Huwag po tayo basta-basta nagsasubmit ng ating information. So, para sa akin, red flag na po. Red flag na yun na yung loan app ay hindi po rehistrado. Pero sinubukan ko siya kasi marami pa rin po kasi sa atin yung hindi nag-check. Kaya ito po yung review natin. So, para sa akin, no na no to. Dahil kumakalta siya at hindi po siya completely truthful. Kasi dapat, required po kasi to mga loan app na to, na clearly po nakastate kung babawas pa siya ng fee or kung ano ba. At para sa akin, parang yung mga nilalagay nilang piso na last payment mo, na yung ganung drama, dapat bawal yan So, ayoko sa mga ganitong klaseng app. But yun, hopefully, hindi pa kayo umabot sa part na magpapa-cancel kayo. Kasi balikan natin yung loan app na to kung talaga ba siya, kung makulit siya or ano man. Pero I think, I have a feeling na talaga based on experience. So, bakit ko nasabing based on experience, guys, panoorin niyo yung vlog na to. Kasi yung vlog, yung loan na yan, under rin siya sa kay Golzara. Para sa akin, ayoko sa ganito. And sana pinanood niyo yung buong vlog. Guys, so, wag na kayong mag-submit ng mga IDs nyo. Pero if you guys is still interested, after all, sariling pera nyo naman yan, budget nyo naman yan, and just proceed at your own risk. So, yung mga IDs na tinatanggap niya andito po, at hindi na siya hihingi ng payslip. Pwedeng bank, pwedeng e-wallet, pero always be careful guys, kasi pag nag-e-wallet man kayo, please make sure na lang na tama po yung nilagay niyong number. So, wag na lang po. Iwas na tayo sakit sa ulo ha, kasi sabi ko hindi naman maganda yung loan app na to. So, if you guys are looking for loan platforms that are legit, SEC compliant, walang ganitong drama tulad sa loan app na to, then you can check my legit loan apps playlist. Kasi doon po yung mga loan apps na much better kaysa sa loan app na to. So, yun lang guys for today's vlog, and I'll see you on my next vlog. Bye-bye.